Balik-balik mga kachika, ililista po natin ang 20 pinaka-memorable lines from Pinoy movies ayon sa ating mga panelista. Alam nyo, sobrang dami talaga ng mga memorable lines na nailista namin. Pero partida na ang 20 entries dahil 1-hour program lang po kami. Kaya kung meron mang hindi nakasama, sensya na, tao lang. Anyway, ang mabigat na tungkulin ng pagpili sa top 20 ay sinalo ng aming mga beloved panelistas. At ibinatay po nila ang pagpili sa long-lasting effect ng linya at sa epektibong pagkakadeliver nito ng aktor. O siya, number 13 na po tayo. Sa eksenang ito, kausap ni Carmy Martin ang kanyang kaibigan at sinasabi niya rito na mukhang nakilala na niya ang kanyang Prince Charming sa katauhan ng kanyang gwapong-gwapong boss. Sabel, this must be love! Miss Gala. Isa rin yun sa sample ng dahil sa paulit-ulit lang. Hindi naman clever. Nakakaaliw lang si Carmy Martin nung sinabi yan. Boss niya si Edu Manzano, crush niya si Edu Manzano or love niya na si Edu Manzano. Kaya lang masungit si Edu. Nakakaaliw si Carmy doon sa ano na yun. Sabel, this must be love! Parang ganon. So nakakaagaw ng atensyon. I wish to inform you that I have fallen desperately in love with you. Accordingly, It's so funny, and you know what? It's so bakla. That's why tumatak yan sa mga tao. Napakagandang pelikula. Yan ang pinakatumatak. Dahil baklang-bakla. Hindi ba yung may kausap ko sa telepono? Yung Sabel, this must be love. Hindi ba? Parang, you know, all of a sudden, naka-epiphany ka na, hindi ba? You found the right guy. Sabel, this must be love! Miss Gala, pagkatapos ng chismis mo, would you please step into my office? Yes, sir. Next on our list, ang linyang binitiwan ni Ate Shawi kay Loretta Marquez, who plays her disabled mother in the movie Pasan Ko Ang Daigdig. Sa eksenang ito, ibinubuhos ni Ate Shawi ang lahat ng kanyang hinanakit sa ina at sa miserableng buhay nila. Kutay-kutay na ang katawan ninyo. Pati ang kaluluwa nyo, kutay-kutay na rin. Kasi may boyfriend din si Loretta Marquez. So parang sobra na siyang pinagsasamantalahan, iniisahan ng boyfriend. But si Loretta was blindly in love. Tapos di ba iyan yung si Sharon Smoky Mountain at buhat-buhat niya yung nanay niya sa likod niya. Gusto nang umalis ni Sharon sa buhay na yun. Hindi siya makaalis kasi pasan niya yung nanay niya. Literally and otherwise, symbolically. So, ang dami-dami yung problema something kasi nanay dumadagdag pang nanay niyang kirengking, tanda-tanda na tsaka kumikirengking pa. Yun yung... That was very memorable kasi di ba yung gutay-gutay na pati kaluluwa, literally gutay-gutay din yung mga damit nila kasi nga, sa scavengers. Isang example ng paulit-ulit siyang inaano sa TV. Paulit-ulit siyang biniblare sa TV. So, maaano mo na rin, papasok siya sa utak mo. Plus, pag pinanood mo yung pelikula, maintindihan mo kung bakit nasabi ni Sharon yun. Hindi ako aalis dito. Inay! Niloloko na kayo ng harap-harapan. Kutay-kutay na ang katawan ninyo. Pati ang kaluluwa nyo, kutay-kutay na rin. Next, akala ko hindi makakasamang linyang ito sa listahan pero nakapasok din sa number 11. Sa eksenang ito, kinakastigo ni Carlo Aquino ang kanyang ina played by Vilma Santos who thinks na walang masama sa pagkakaroon ng anak sa magkaibang lalaki. Kaya't naabitawan ni Carlo ang classic line na... Akala mo nang wala! Pero meron! Kasi ang role dito ni Vilma Santos is ang dami-dami niya naging mga lalaki tapos may 2 anak siya, hindi ba? Hindi niya alam na lumalaki na yung mga anak niya at nare-realize na kung ano yung mga nakikita nilang kamali ang ginagawa ng kanilang ina. So, hinahanap niya si Carlo Aquino, nahanap-hanap niya sa isang bilyaran, okay? Tapos, nagkasagutan sila. When he said that, may kita mo sa mata niya, may kita mo sa delivery niya na
yung angst niya bilang anak. Nag-feeling niya na pababayaan ng magulang. Akala mo lang wala, pero meron. Napakasimple. Sino bang hindi makakala? Diyan sumikat si Carlo Aquino, di ba? Clear ang message niya, parang sa parents, akala natin wala tayong ginagawa. Pero sa mga anak, akala nating mga anak, meron kaya, mami? Mga ganyan-ganyan. Naka-stick siya kasi, siguro, it's the reality. Bakit memorable ang line niya? Because ang galing-galing ni Carlo Aquino at ni Vilma Santos sa eksena niya. Na-spoof na rin yan sa napakadaming sitcom at napakadaming pelikula. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala, pero meron! That's also a mark of memorable line yung palaging nai-spoof. That, you know, it has to be common and memorable to everybody para mag-work yung spoof. The mere fact na ini-spoof siya, ibig sabihin, di ba, may dating talaga yung linya. Ikaw din naman ang ginagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Yan ang entries natin from numbers 13 to 11. Sa pagbabalik ko, top 10 na po tayo, kaya bibitawan ko muna ang classic line na ito. Let's pause for a commercial break. We'll be right back. Promise!